Oh. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, tauhan ni Sara Duterte yun. Yung babae na high blood pa nung nag-attend sa hearing. Correct. Kapag may impeachment na at pinatawag po yung mga yan, hindi na po pwede, ay masakit na po ang dibdib ko. Ang gagawin ng impeachment court, no? Dapat meron ng mga medic dyan sa gilid. O sige nga, check nyo nga kung totoong masakit na dibdib nito. Kasi mga kababayan, nung nakita natin, nung nadala na po doon sa ospital at nung lumabas na po sa kongreso, biglang okay na Tapos meron pa tayong mga nakita na ang ginawa nila susunduin ni General Torre, yung si Lopez, si Zuleika Lopez. Tinawag pa yung mga cameraman, tinawag pa yung mga media para pakita na umiiyak siya, pakita na hindi okay siya. Pero bago lumapit yung mga media, okay naman. So ibig sabihin, mga nag-aartihan lang po mga bossing. Sabi ni Tato, habang tumatagal, winawaldas lang ni Sara ang pera ng taong bayan. O yan, si Tato. Shoutout sa iyo, boss. Diba? Kaya ako, naniniwala ako, sa unang araw at pagtungtong pa lang po ng Pebrero 6, o yung unang araw na wala ng 1 year ban, yung impeachment ng ating Vice Presidente, ay ratrata na ho yan. No? Meron pinapalabas yung mga DDS na kesyo daw po, si BBM ang ipapa-impeach nila. Bakit hindi nyo subukan? Bakit hindi nyo umpisahan? No? Kung malaman ninyo, kung doon sa kongreso makaka 1/3 kayo ng pirma, sa pirma pa lang doon kay Vice Presidente, umabot na ng ilan? Halos 200 mahigit na. Lagpas sa kalahati. Magti-report na nga di ba? Ilan lang ang hindi pumirma? 30? O yan, di alam nyo na kung ilan kayong pipirma kung sakali na magsulong kayo ng impeachment sa Pangulo. Wala susuporta doon sa impeachment ng Pangulo. Bakit to? Tingnan nyo hanggang ngayon, lagi nilang sinasabi na ang Pangulo daw ang magnanakaw, na si Pangulong Bongbong Marcos daw yung mga promotor ng mga ganito. Wala naman yung mga maibalabas na ebidensya. Di po ba? Kaya wala. Sungaw ang tawag diyan mga bossing. Sungaw. Yung kay yung isusulong nilang impeachment. Sabi ni Beverly, at dapat lang talaga dahil binabayaran pa yan. Sayang yung kwarta imbis ibigay at tulong sa taong bayan. Maraming kailangan tulungan at maraming may hirap na Pilipino. Nakakaawa naman ang taong bayan. Alin po binabayaran? Yung mga kotse ni Saldico? Anyway mga kababayan, yan po ang mga aabangan natin sa buwan ng Pebrero. Nako, masaya na naman yung mga vlogger. Bakit to mga bossing? Ang daming views dyan. No, di ba? Ang dami na naman views dyan. Mayaman na naman po yung mga vlogger na iba. Hindi ho si Mark Ramos, mga kababayan. Tayo naman po, putyo-putyong vlogger lang ho, no? Hindi kagaya ng mga sila Sangkay Tiyanja, sila Concharet, sila Boss Mike Cervera. Nako, ang big time ho niyang mga yan. Huwag niyo sabihin na sinabi ko Sabi ni Ardayan, kaya siya forthwith impeachment trial kasi para di tuloy-tuloy ang korupsyon. Oo nga. Siyempre kapag kadalaman mo na, meron ka ng mga ebidensya, kompletos recados ka na, dapat mapigilan na agad. Malaman na agad. Di ba? Bakit hindi pa sila umalis ng Pilipinas? Maka-China sila, sabi ni Sir Glenn Gueco. Baka si Bato nandoon na sa China. Hindi na natin nararamdaman, hindi na natin nakikita si Bato de la Rosa, mga bossing Di ba? Eto, miski si Jesus Palsis, mga kababayan, sabi niya, I've also seen the warrant and I can confirm. No, siguro na nakakapanayam nila, nakakausap nila si Ombudsman Remulla, mga kababayan, at naipapakita sa kanila yung sinasabing e-warrant, no? O electronic warrant na nandoon niya. Ang sabi ni Ombudsman Remulla ay nasa kanyang cellphone daw po. Siguro, nakapanayam, nakasalubong, Ombudsman, kamusta po? Uy, Jesus, gano'n. Natanong na din.
Tapos siguro sabi ni Ombudsman Remulla, atin-atin lang to ha, bawal mong picturean ha. O ito yung iwaran ni Bato de la Rosa. Tingin nyo mga bossing, tanong lang ako dyan sa comment section. Tingin nyo nasa loob pa ng Pilipinas si Bato de la Rosa? Or ano na? Or baka bumiyahe na, nag-backdoor na papuntang China si Bato de la Rosa. Kasi doon safe sila. No? Safe sila. Kukup-kupin sila yan. Pwede, di ba? Mga maka-China nga yung mga yan eh. Mga maka-ano nga yung mga yan eh. Xi Jinping yan. Yung mga tropahan nila, sila Sara Duterte, na vice-presidente. Tingnan nyo nga, walang mga maisagot yan, walang mga masabi patungkol o mga komento about sa China. Yung mga panggigipit at pangaharas ng China. Yung pag mga water cannon, di ba? Idagdag mo pa si Pulong. May segunda pa. Hindi trabaho ng vice-presidente ang magkomento tungkol sa West Philippine Sea. Kalain nyo ho yun. Sabi dito ni Jesus Palsis, I've also seen the warrant and I can confirm that the warrant is real. Totoo daw. And I peruse. No? O kumbaga, binasa niyang maigi. Binasa niya ng dahan-dahan, inintindi niyang maigi na talagang yun yung warrant of arrest ni Bato de la Rosa. Baka tinatakot mo din si Tobats ha? Dami nyo nang tumatakot kay Bato. Sabi ni Ma'am Elena Capistrano, baka nasa China na po si Senator Bato. Pwede. Isang backdoor lang yan, isang daanan lang yan sa taas, no? And I peruse that warrant for more than a few minutes. Inintindi niyang maigi. Baka ho kaya hanggang ngayon hindi pumapasok mga kababayan. No? Although ngayon ay bakasyon pa ng Senado at pabalik pa lang ho mga bossing. Kailan babalik ng Senado? Next week? Lunes? Kapag hindi pa din pumasok si Bato de la Rosa nung Lunes, talaga namang luging-lugi na ho ang mamamayang Pilipino. Bakit to? Tayo kapag tayo hindi pumapasok mga bossing at hindi nakakapasok, may sakit ka o wala, no? Bawas sweldo. Walang sweldo. 'Di ba? No work, no pay, mga kababayan. Pero sabi naman ni Senadora Amy Marcos na si Bato daw ho, mga bossing, ay nagtatrabaho naman daw po. Pumipirma daw ho, mga kababayan kaya daw hindi dapat no work, no pay si Senator Bato de la Rosa. No, pero nabubwisit nung nakaraan, nabubwisit na si Sherwin Gatchalian Kasi nga 'di ba ipinasa sa kanya yung trabaho na dapat na pag-justify doon sa mga pondo dapat o doon sa budget ng Department of National Defense, PIDEA, etc. Meron pong mga trabahong hindi na po nagagampanan. January 26 ang balik, sabi ni PJ Chub. Abante News Online, nananatili umanong gumagana ang opisina. Sinasabi ko sa inyo